Yun, no? Nice one. Good luck. Okay. Yan pala yun. Yan na nga, no? Mukbang ng malala ang ginawa ho natin for today's video kasi nga gutom ho tayo dito talaga. Galing tayong Katbalogan City. Alam niyo naman na hindi tayo kumain ng heavy meals like moron and binago lang yung ginawa ho nating pagkain, no? Ibig ko sabihin yung nagiging almusal ho natin pinartner sa kape, tapos yun biyahe, tapos lagpasan ng alas 12, like mga alas 2 na yata ng hapon ako nakarating dito sa Calbayog City, kaya hindi na tayo nakaabot ng mga open na mga restaurants dito sa kanilang lugar within the vicinity of Grande Mall ng Calbayog, kaya nag-West Prime Hotel tayo at kumain na. So ito yung lugar na ito yung pinakaunang lugar talaga na natuto tayong mamuhay mag-isa, solo, maging independent. Napakalayo na nito sa Davao City. Pero na-assign ako dito for 3 months. Kinaya naman, homesick. Hindi naman ganoon ka lala kasi that time kahit walang internet o sa naman ang text, tawag. Galing lang. Although lagi naman akong nadaan dito pumupunta, pero hindi talaga yung tumambay, no? So maituturing ko talaga na pinaka-last ko ditong stay ay 2009. That's 16 years ago. Oh, West Prime Hotel ito, di ba? Ito 'yon. You know? Oo. West Prime Hotel. Let's go to 4th floor. And ayun na nga, andito na tayo sa may West Prime Hotel para magmukbang, no? Kumain talaga ng napakadaming pagkain, bulalo, tsaka pansit, tsaka yung kanin na parang kakaibang hitsura na masarap naman. So busog ako dito. So pagpapasensyahan niyo na kung masyado ako matakaw for this video. Masyadong gutom lang talaga. Like galing tayo ng Katbalogan City, bumiyahe ng walang kain for 3 hours yung biyahe, tapos nagdalakwatsa. And after naman ito is diretso tayo ng Sorsogon City. So kailangan full pack. So ito yun, 16 years tayong nakaalis dito sa trabaho. 3 months lang kasi yun, no? So Barangay Kapuukan yung satellite office. Although hindi ako sure kung ito ba yung Barangay Kapuukan, hindi ako sure, ha. Tapos ang laki ng pinagbago, kanina nang ako yung nagpalipad ng drone, hindi ko na makita yung lokasyon ng Calbayog City na coastal or pantalan, tapos maraming mga bahay. Yes, squatter area, no, kung tawagin, or slum or informal settlers. So yun pala, nakalimutan ko na minsan pala itong nasunog somewhere in pantalan, somewhere in port, no, of Calbayog. So ngayon napag-alaman ko kanina pala sa driver ng tricycle na yan, parang nilipat sila, na relocate. So ibig sabihin na nasunog tapos hindi na sila nakabalik. So basta dito yan na party. Kasi sabi ko, parang greenish na. Greenery na yung naging area dito. Ito greenery. Basta pagkakaalala ko dati 2009, hindi ito greenery. Ito ay puro to kabahayan, mga informal settlers, mga gawa sa mga light materials na mga kabahayan. So wala na siya ngayon. So yun pala, no. So ginawa nalagyan na siya ng mga mangroves. Yan, very good, no. So at least congratulations kung sino man ang may pakanayan, si Mayor, no. Mayor ng Calbayog, congratulations. Kasi talagang nagawa ho ninyo na kahit paano ibaguhin ang hitsura ng Calbayog City. Kasi dati talaga yan, slums, informal settlers, most of coastal area ng syudad. So ngayon wala ka nang makikita ang coastal area. So wala na siya, more on greenery. Mangroves, pagatpat, tama ba? Pagatpat is mangroves. So di ko na alam kung saan dito yung sa ating satellite office. Basta Kapuukan area, Barangay Kapuukan. And yun, greenery na siya. Tapos merong sila ngayon, coastal road na according sa driver kanina nakausap natin, since 2015 pa daw, no, sa kanyang pagkaalala, parang nagsimula yung construction is 2015. So ngayon hindi pa rin siya tapos, pero malapit na rin ang completion. So ibig sabihin, project siya ni dating Pangulong Noynoy Aquino, tapos pinagpatuloy ni PRRD
At ito naman ay tatapusin siya at sana matatapos siya no, sa time ni PBBM para okay ang okay na ang Calbayog City. Meron silang coastal road. Kasi Davao City meron ng coastal road. Ang Sorsogon City meron din coastal road, di ba? So sila naman sana dito matapos din kahit paano. So ito yung view, overlooking view natin dito sa may Calbayog City na facing sa may Pantalan. So ngayon naman ay dito tayo sa kabila naman na haharapin natin or let's face the downtown area of Calbayog City. Okay, so ito na no. So we're facing sa downtown area of Calbayog City, commercial area, mga establishments no. So maliban sa mga shopping malls na naitayo dito sa lugar nila, meron din silang mga hotels no. Nadadagdagan yung mga hotel and accommodation. So ganito, Red Iron Hotel. Tapos ito ating kinatatayuan ay ang West Prime Hotel. Diba? Ganda no? So congratulations sa mga taga Calbayog City kahit paano ay nabago ang iyong syudad. Mas dati kasi as far as I remember, napakainit itong lugar nila dito. Kasi nga dagat, malapit sa dagat, tapos malayo sa kabundukan, tapos puro kabahayan, mga informal settlers. Pero ngayon, medyo yung dadampi yung hangin sa iyo, napaka-presko, napakalamig na kasi nga dahil sa mga greeneries siguro. Ito, yan. Diba? May mga greeneries na talaga sa area. Hindi na siya talagang mga establishment, mga bahay-bahay lang, no? And yun, malinis siya. Pansin ko, no? Mas malinis, mas organized ngayon ang Calbayog City compare 2009. And 2009, 10, mga ganun, no? 2009, 2010. So, maraming thank you sa mga nanonood dyan. And yun na, sana ay magustuhan nyo yung itong pagbabalik natin sa Calbayog City. Yun lang, sa mga nagtatanong kasi syempre, bakit minsan kong nako-compare. Mayroong isang highly urbanized city sa Pilipinas, hindi ko lang banggitin kung Luzon, Visayas or Mindanao, na minsan ko na siyang nabanggit na may pagkakahawig siya sa Calbayog City. So galit sila no kasi parang insulting no. Loki na nai-insulto sila dahil nga sa napaka-unfair naman na i-compare or ihahalin tulad ang kanilang syudad na yung kanilang syudad sa Calbayog City in Catbalogan City. So ang tinutukoy ko naman kasi doon is yung lang, kumbaga yung parang settings lang ba, Pantalan, tapos mga kabahayan, tapos yung init, tapos yun parang yung urbanization nila is concentrated talaga siya within the coastal area of their city, di ba? Concentrated sila sa malapit sa Pantalan. Kaya ganun na lang kainit, tsaka traffic din. So yun lang, maraming thank you sa mga nanonood and ingat sa ito naman yung bulubundukin. Nga pala, Calbayog City is malaki ang kanyang land area. Tingnan natin kung yung kanyang description. So yun bali sabi ko sa inyo 'di ba na Calbayog City is isa sa pinaka malaking syudad sa buong Pilipinas in terms of land area. Hindi lang ako sure kung top 5 or top 10, pero sure ako sa top 10 na pasok siya sa pinakamalaking syudad. Ngayon, tingnan natin yung kanyang land area. Meron siyang kinonvert ko na siya sa hektarya, no? So, meron silang 80,000 hectares ang land area nitong Calbayog City. And sa Davao City naman, meron tayong 244,300 hectares. So, divide ko yung land area ni Calbayog City into 244,300 hectares ng Davao City. So, lumabas na 3.05. So, in short say, ang lawak at laki ng land area ni Calbayog City is times 3 para magiging Davao City. Yun. So in short say, halos halos magkasing laki ang buong NCR and buong land area ng Calbayog City. Yun. So malaki, di ba? So yun balik Calbayog City is officially City of Calbayog. Is a component city in the province of Samar, Philippines. According to 2020 census, it has a population of 186,960 people. So that's 2020, so 5 years ago. So baka nadadagdagan na sila. So nasa mga 190,000 to 200,000 population na sila. So ibig sabihin, kung mas yayaman lalaki yung kailangan internal yung kailangan era, lalaki yung kailangan assets, lalaki yung kailangan GDP, so maaaring pwede na sila mag-apply ng highly urbanized city
or pwede na rin silang ma-declared as a independent component city kasi nga pasok na sila sa requirement sa population pa lang. Okay, so basahin pa natin. Ang kanilang mayor ay si Raymond Oy at saka yung vice mayor naman ay si Rex Daguman. Okay, so poverty incidence is 25%, 25.93 or 26% ang kailang poverty incidence dito. Di hamak na mas marami kumpara sa poverty incidence ng Catbalogan City kasi Catbalogan City is only 20% poverty incidence lang. So yung yaman naman nila, revenue, so meron silang 1.6 million or 1 billion 691 million 1 billion or 1.6 billion ang kanilang revenue. Ang kanilang mga assets is 4 billion or 4.6 billion. So billionaire city pa rin sila, no. So expenditure naman nila is din, no, malaki din. Meron silang 1.1 billion. Tapos meron silang liabilities is 829 million. Yung liabilities is yun ba yung yung mga ano ba yun? Ano ibig sabihin nun? Ano ba? Kasi ang expenditure, pagkakaalam ko, ito yung ginagastos sila para sa maintenance ng syudad, kalye, kalsada, beautification, beautification, peace and order, security, mga ganun, no? And yung sa hospital, gastos, di ba? Gastos sila sa hospital, sa kanilang kuryente, sa mga eskwelahan, mga public schools, public market, at kung ano pa, no? So, yun po yung mga expenditures and liabilities. Ito yung pinakagagastos nila na parang wala namang medyo confused ako ngayon, no? So sorry na, pasensya na. Okay, so yun lang. It lies along the coastal region of the province, stretching about 60 miles or 97 km from the northern tip of the island and 180 miles or 290 km from southern boundaries. It is the 6th largest city. Ayun, sabi ko sa inyo, no? So ligwak ako sa top 5 largest city in the Philippines in terms of land area, pero pasok sila sa top 10. So tama ako sa top 10 largest city in terms of land area. Okay, so it is the 6th largest city in terms of land and water areas in the Philippines. It is the 19th city of the Philippines. 19th city? Okay, bakit sa 19th city? Okay, Calbayog has 37,807 households with a population of 186,960 people, making up 24.7% of the total population of the province of Samar, which is the most populous. Calbayog is one of the commercial trade centers in Eastern Visayas. Calbayog is subdivided into 3 major districts: Calbayog, Tinambakan, and Oquendo. Okay, familiar ang Oquendo. Ito yung Oquendo is ito yung papuntang Calbayog, si Lope de Vega. Yun. Tama ba? So, let's go to history. History. After the exile or unraveling of revolutionary society, wait lang, saan muna tayo pala kung kailan siya founded, no? Yung kanyang cityhood and founded. Alright, ito na, no? Napakaluma na pala nitong syudad. Kung ang Davao City is 1936 tayo naging cityhood. So, si Calbayog City is naging cityhood nila is 1948. So, that's 12. Tama ba? 12 years lang ang pagitan. So ibig sabihin napakalumang pala nito syudad itong si Calbayog City. No wonder na napaka-aesthetic, napaka-gara, no? At lakas maka-oldest ng kanilang simbahan. Very antique. Ayun, napaka-antigo ng kanilang simbahan dito sa Calbayog City. So October 16, 1948. Okay, so let's go to history. It lies along the coastal history, unraveling of a revolutionary society. After the exile of Rizal in Dapitan, the Katipunan was born in Binondo, Manila. Andres Bonifacio and his men moved heaven and earth to fight against the Spanish government then led by Governor General Polavieja. The Katipunan expanded its membership from Luzon down the Visayas region, thereby increasing the number of Katipuneros in a span of 1 year. Sensing the secret plan of the Katipunan to overthrow the government, the Spanish authorities raided a Binondo printing press okay, yun na. Tapos na tayo. Thank you for watching. Yun, no? Nice one. Good luck. Okay. Yan pala yun. So, improvements, developments. Yes, it's a yes.
Ito man sabihin natin na napakalumang syudad, 1948 pa naging syudad itong Calbayog City, pero ito pa rin yung kanyang ito pa rin yung kanyang hitsura. So still okay na yun, kumbaga it's better late than never. So ibig sabihin ilang years na ba siya? Almost 100 years, no? 1948, 58. So 1948, 5, 6, 7, 8, 98, 2008, 2018. So ano na siya, no? 70 ilan ba? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 77 years old. Tama ba? Tama, 77 years old na ang pagiging syudad ni Calbayog City. So sobrang late, sobrang tagal ng kanyang development, yung kanyang pag-asenso, napakabagal. Pero yun, yung simbahan nila ang ganda. Ayay ka, mukhang mukhang mga tambalal, mga kampo ni BBM itong mga official dito sa Calbayog. So napaka bagal ng improvement ng Calbayog City, but still improving. Yun nga lang, sobrang hina. Pastoral Center. Tarifa permitted is hereby granted to Barangay Dagom, Mayor Raymond Oy, City Mayor. Payment details. Gis 12 15. Pinakamahal pala 15. 12 ang discounted. So in short say, yung dito, yung mga kabahayan na nakalutang or andyan sa nasa ibaba ng tubig ay wala na ngayon, demolish or nasunog. Yun, wala na, no more informal settlers. Dating siya, so possible naman pala nasa bagay parang sa Iloilo City, di ba, bago naging River Esplanade yung yung inyong lugar dyan sa inyong mga ilog, ay dati siyang mga informal settlers. So ibig sabihin, kung nagawa ng
nagawa ng Iloilo City and Calbayog City na ang dating informal settlers ay nagiging greeneries, public spaces. So magagawa rin ng ibang syudad sa Pilipinas na isa sa pinaka problema ang informal settlers. O kaya nito, di ba? Wala nang makikitang IS sa lugar. Siguro, tsaka na to aayusin itong kalsada na to dito kapag ka babubuksan na tong coastal road. Kano saan na ko ng coastal road okay mo? Kailan lang sinimula ang coastal road? Kailan lang simula? Kano saan nagsugod ang coastal road? Okay mo? Ha? Basta nga year? What? Congressman pa? Mga sa nga year? 2000? Ah. Kasi sabi nga isang driver kanina daw 2015. So ibig sabihin ilang years na 10 years in the making. Hindi pa rin tapos. Kahit saan? Eagle Star. Ano mas mura? Pasang yan? DLTV kaya? Sige, drop dito lang, drop.